Naimbag, gamalimtay amin, kakabsat, kakailyan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para po sa isa na namang talakayan. Hindi po tayo nakapag-video for a week in observance po sa Holy Week. So, nag-break po tayo at yun nga, politikantahan ang ating ginawa instead of making political vlogs, mga kababayan. So yan, natapos na ang mahal na araw. Balik na po tayo sa politika. Pag-usapan po natin ang mga pangyayari sa ating bayan, lalo na po ang nalalapit na halalan. Remember, May 12, 2025, yung pong araw ng pagpili is fast approaching, mga kababayan. So yan. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo mga viewers, sa lahat po ng ating mga viewers. Shoutout sa ating mga followers at subscribers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, baka naman mag-subscribe po kayo sa Manong Rayban channel para po mapalawak po natin ang ating panawagan at para po updated po kayo sa aking mga videos na inilalabas. Maraming pong salamat in advance. Alright. So yan, ilang araw na lang mga kababayan. May 12 ang ating halalan 2025. So dapat paghandaan po natin ito. Again, nandito po tayo para po i-educate at para po sana maturuan po natin na pumili ng tama ang ating mga kababayan. Ang ating pong bansa ay hirap na. Hindi ibig sabihin ang administrasyong Marcos lang, hindi. Mula pa po ng panahon ni Duterte, matagal na po itong hirap, naghihingalo. Kaya sa mga DDS, huwag niyo pong sabihin na the best ang panahon ni former President Digong. No, kahit po nung panahon ni Duterte, naghihirap ang ating bayan. Well, may epekto po dito of course, ang inflation at ito nga po ay hindi lang sa Pilipinas, all over the world. At of course, may epekto po dito yung pagnakaw ng mga kurakot. Kinurakot po ang pera ng mga Pilipino. Yan po ang realidad. Kaya, ngayong napapalapit na eleksyon, mga kababayan, dapat matuto na tayo. Huwag tayong bumoto ng mga kandidato, ng mga politiko na may bahid ng korupsyon, mga kababayan. Huwag po tayong bumoto ng mga kandidatong ang kanilang pagsisilbihan ay hindi ang taong bayan. Alam nyo, meron pong grupo na ang target po nilang pagsilbihan ay isang pamilya. Hindi po ang taong bayan ang kanilang pagsisilbihan ang isang pamilya. Kanilang poprotektahan ang pamilyang ito para, alam nyo na, pansariling interes. Kaya mga kababayan, hindi po dapat ibinoboto ang grupong ito. Tama po kayo kung ang iniisip nyo ay ang PDP laban. Hindi po dapat ibinoboto ang mga kandidatong ito sapagkat hindi po sila makapilipino. Hindi ang taong bayan ang kanilang pagsisilbihan kundi ang China, si Xi Jinping, ganun na rin ang pamilyang taga Davao. Yan ang maliwanag, mga kababayan. Lagi po tayong nagrireklamo. Nagrireklamo po tayo na kay hirap ng buhay. Nagrireklamo tayo sa mga mga korupsyon na nangyayari sa loob ng bayan. Kaya dapat piliin na natin. Huwag na nating iboto ang mga trapo. Huwag na nating iboto ang mga artistang kandidato dahil sigurado po wala pong magagawa yan para sa bayan. Kailangan natin ng mga kandidatong maaasahan, mga kandidatong may kakayahan, may talino, may angking talino, hindi lang po yung, pagbibigay ng ayuda. Kaya mga kababayan, maging mautak po tayo ngayong
papalapit na eleksyon. Sa mga nagbibigay ng ayuda dyan, pwede po nating tanggapin. Pero wag po natin silang iboto sapagkat ang mga nagbibigay ng ayuda ay sila po ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Pwede po nating tanggapin, ulitin ko po, pero wag po nating iboto ang mga kandidatong ito. Sila po ang mga kurakot. Pag sila po ang nakapwesto, sigurado, mga kababayan, na babawiin po nila ang kanilang gastos sa pamamagitan ng korupsyon sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Mga kababayan, gusto natin magkaroon ng isang pamahalaan, isang gobyernong matino. Kaya dapat po, wag po yung mga traditional politicians na andyan na napakatagal na panahon na wala naman po nagagawa. Wag na po yung mga pro-China na mga kandidato na ang pansariling interes lang. Kagaya ng nasabi ko kanina na ang kanilang loyalty ay nasa isang pamilya. Delikado po yung mga yan. Pag nakapwesto mga kababayan, dahil hindi po nila ipaglalaban ang iyong karapatan, hindi nila ipaglalaban ang iyong kapakanan. As a Filipino mga kababayan, meron po tayong 12 na isinusulong na kandidato na alam ko pag sila po ang naupo sa Senado, alam ko po na meron pong magaganap na pagbabago sa ating bayan. Sigurado po yan. Sila po ay mga makabayang kandidato para senador. Kung meron po kayong papel dyan at ballpen, lapis, i-ready nyo na. Okay, ito po ang mga senador na alam ko pong maghahatid or magdadala ng pag-asa para po sa ating bayan. Una, ang numero 5, si Bam Aquino. So iboto po natin ang mga kandidatong ito. Mga kababayan, dapat po 12 ang piliin po natin. Kailangang iboto natin ang 12. Punuin po natin ang balota. Huwag po tayong makinig sa sinasabi ng iba na okay na yung 2 or 3 para sigurado, hindi po mga kababayan. Dapat punuin po natin. Dapat po, prinsipyo po ang pinag-uusapan dito. Hindi ibig sabihin ng iboboto natin ay yung pong winnable lang o yung sikat lang. Mga kababayan, ang dapat po nating iboto ay yung maaasahan, makakatulong po sa ating mga Pilipino. Hindi po yung mga winnable, hindi po yung mga sikat, hindi po yung mga trapo. Mga kababayan, maging mautak po tayo dahil dito po nakasalalay ang hinaharap, ang future ng Pilipinas. Okay, ulitin ko po. Number 5, Bam Aquino sa balota. Next, Arlene Brosas, number 13. Binabasa ko po, may listahan po tayo. Isulat po ninyo. Number 13, Arlene Brosas. Sigurado po ito mga makabayang mga kandidato. Arlene Brosas, 13. Next, Teddy Casino, number 16. Teddy Casino, number 16. Next, iboto po natin si Franz Castro, number 17. Subok na po ang mga taong ito, mga kababayan. Number 17, Franz Castro. Next, David D'Angelo or D'Angelo. Number 19 po yan. Iboto po natin para senador si David D'Angelo, number 19. Next, iboto po natin si Leody de Guzman. Leody de Guzman, number 21, mga kababayan. Next, si Luke Espiritu, number 25. Iboto po natin si Attorney Luke Espiritu. Mahusay po yan dahil isang abogado. Actually, lahat po sila. Ito pong minemention ko pong mga pangalan, mga kandidato, wala po tayong regrets pag sila po ang lumabas dahil sigurado po, 100% makabayan po sila. Next, Amira Lidasan, number 37 sa balota, mga kababayan. Amira Lidasan, number 37 para senador. Next, Sani Matula, number 43 sa balota. Iboto po natin. Sani Matula, 43 sa balota.
Next, Lisa Masa, number 44 para senador. Lisa Masa, number 44. Next, ito po, magaling po ito sa audit. Lalabanan niya po mga corruption dyan. Si Madam Heidi Mendoza, number 45. Iboto po natin yan. Heidi Mendoza, number 45. Magaling din po ito. Pag nakalusot po si Madam, sigurado po, hindi po tayo, no regrets pag lumusot ang mga taong ito. And the last but not least, Kiko Pangilinan. Isa rin pong magaling na abogado at subok na. And he is number 51. Si former Senator Kiko Pangilinan, siya po ay nagbabalik. Mga kababayan, sila po ang 12 na dapat po nating ilista or iboto sa balota. Pag sila po ang ating ibinoto, wala po tayong katalo-talo mga kababayan. Siguradong ang hatid po nila ay ang pag-asa sa atin pong bansa. Mawawala po yung dynasty na yan, mawawala po yung corruption na yan, yung po mga kalukuhan na ginagawa ng pamimake news and disinformation, mawawala po yan pag ang grupo na to na ibinigay ko po sa inyo ang naupo bilang mga senador ng bayan. Mga kababayan, please lang, maawa po kayo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay naghihingalo. Sila ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng mga PDP candidates. Hindi natin kailangan ng mga trapo, mga traditional politicians, mga kababayan, na nandyan umupo pero wala naman nagagawa. Ang mga tao po na to ang aking binanggit. 12 po sila. Sila po ay may dalang pag-asa para sa ating bansa, para sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, magsama-sama po tayo sa Mayo 12, iboto po natin sila. Sila po ang magbibigay ng kaginhawaan, pag-asa sa ating bayan. Marami pong salamat sa inyong panunood sa ating maikling talakayan. Sana po ay patuloy po ang inyong panunood at pagsuporta sa aking mga videos. Marami pong salamat, mag-iingat po tayo lagi.